Mga nagtatanong nga pala sa amin, no? Kung nasa na yung kotse namin. Kung ito na ba yung kotse namin ngayon. So ito, nag half day kami ni Bebe Labs dito sa trabaho kasi kunin namin yung kotse namin, si Malib. Ano nangyari doon kay Malib? Na aksidente po kasi kami nung July. Kaya ngayon, etong rental car na to ang dinadrive natin for almost 1 month and 1 week. Mamaya sasabihin namin sa inyo kung magkano rin yung bayad namin dito per day. Kasi medyo malaki naman. Nakalagay dito, Bio, no smoking or vaping. Baka nagbe-vape ka kasi. Uy, garili yun, oh. Uwi muna kami ni Bebe Labs, kakarush muna namin. Siyempre, linis namin sandali itong kotse. At malinis natin to kinuha. Oo, at pupuntahan na nga namin si Malib. Kasi ready na daw siya ngayong araw na to. Excited ka na makuha si Malib? Siyempre, B, ano na eh, 10 buwan na mahigit eh. Yung kotse na yun, parang kapatid ko na din yun. Tsaka ano, Labs, ang hirap gumalaw kapag ka hindi mo sarili yung sasakyan. Kailangan natin ito kahit pa paano linisan. Car wash natin. Tapos, punas-punasan natin, di ba? Bakit? Kasi hiram to eh. Gagasan po ba natin to? So, dito na kami ni Bebe Labs. Car wash kami. Dito na lang sa self-serve. I-wash din namin yung ano na ito eh. Rubber mat nito. Let's go. So yun na nga, mapapatanong kayo sa akin, ano ba nangyari sa inyo, paano kayo na-aksidente. Kukwento ko sa inyo habang kinakarwash nga namin tong kotse ng isang mabilis mga kababayan. At bumisita nga kami kala Papa nung araw na yun para kumuha lang sana ng shrimp at saka ng isda pang aquarium galing kala Papa Boy. Ngayon, pauwi na kami, malapit na kami dito sa bahay. Meron namang isang sasakyan na biglang lumabas sa driveway nila. Galing nga tayo sa condo o apartment, hindi ko lang alam. Nagulat naman kami ni Bebe Labs at binangga yung passenger side at chinek ko nga agad si Bebe Labs kasi nagulat kami pareho eh. Chinek ko siya, okay naman siya, tapos bumaba agad ako, chinek ko yung driver nakabangga sa amin. Sa awa naman ni Lord, okay din siya. At mamaya nga pala may tip ako sa inyo kung anong dapat agad yung gawin, wag naman loobin ni Lord kapag may nakabangga sa inyo. At ito nga, pauwi na kami at ibababa lang din namin yung mga gamit namin na nandito sa kotse. Tapos siguro merienda lang kami ng OT ni Bebe Labs, diretso na kami dun. At mamaya nga, pakita ko sa inyo kung magkano yung gastos dito sa rental car na to per day at saka magkano na inabot. So ito mga babae, no, pupuntahan na namin si Marib. Natanggal na namin yung mga gamit namin dito. Wala na, napagpagang ko na rin to kahit pa paano. Palag na yan. Yun nga, Labs, nandiyan ang credit card ko, no? Kailangan daw ng credit card dun eh. Eh, syempre, babayaran namin yung sumobrang araw na covered ng insurance. Ikaw, B, ano mo sasabi mo ngayon, B, na makakuha na natin si Marib? Masaya, makukuha na natin si Malib. Tsaka ano kasi, pag nakuha na namin yung si Malib, mag-i-start na ulit ako mag-practice. Ay, ng driving, no? Kasi kailangan ko na rin mag-road test. Kailangan mo makakuha ng lisensya o road test. License to G. Alam nyo ba, ilang beses na reschedule o nasabihan ako na ready na kunin yung kotse. At sa araw na ito, dahil excited nga kami, nag-undertime pa kami ni Bebe Labs. At kung kailan, ready na yung puso't isipan namin na makita, makuha si Malib. Pagpasok ko sa loob, sabi lang sa akin, hindi pa raw ready, balikan ko na lang daw bukas. Yun nga mga babae, no? Medyo bad trip lang kasi ilang beses na akong pinaasa na makukuha ko yung kotse ko. At ngayon kung kailan pa kami nag-under time, sasabihan na naman kami na nabalikan na lang daw namin bukas. Parang hindi naman nata maganda yun. Kasi ang inaalala ko lang din talaga dito yung rental car ko. Kasi $2,000 na cover ng auto insurance ko. Eh nagamit ko na mga babae kasi itong kotse ko isang buwan ang inaayos. At isang buwan ko na rin mahigit ginagamit yung rental car ko. So ang ibig sabihin nun, yung rental car, babayaran ko na siya out of my pocket mga babayan. So ito yung resibo dun sa rental car mga babayan, no? So after tax per day niya 64 daw. For 1 month, 1.7. Eh labis-labis na ako ng ng isang buwan. Mga babayan, isang buwan na ako mahigit. So 1.7 plus mga ilang pang days na dumaan. Nagamit ko na yung 2,000. Ngayon, so after ang 2,000 mga babayan, ako na magbabayad ng rental car. Out of my pocket na yun. Kaya doon ako medyo nababatrip. Pero ang maganda doon mga babayan, sinabihan ako. Ewan ko supervisor ata yun doon sa may repair shop. Ang sabi niya sa akin, don't worry about your rental car. I will cover it. Kaya na daw, bahala daw mga babayan. Nung sinabi niya sa akin yun, medyo natuwa ako at sabi ko sa sarili ko, wala rin naman ako magagawa eh. Magagawa ko na lang is hintayin at kung sabihin lang kinabukasan, hindi ko kukunin ko kinabukasan. Ganun na lang yung ginawa ko. At pagpunta ko nga doon kinabukasan, wala akong binayaran mga kababayan. At ganun din sa rental car. Pero dapat pala, kapag kinuha mo yung rental car na naka full tank, ibabalik mo ding full tank yun. Hindi naka full tank yung kotse na binalik ko sa kanila. Sabi nila sa akin, gusto mo ikaw na lang magpagas ng kotse o dito ka na lang magbabayad? Babayaran mo na lang yung gas. Sabi ko, dito ka na lang babayaran. Bayad ako ng 80. Kaya nung sinabihin ako, gas lang yung babayaran ko, masaya ako. At oo nga pala mga kababayan, alam nyo kasi, baka naman mga kababayan, nakita ko kasi,
na mas marami yung mga hindi pa nakaka-subscribe na nanonood sa akin kaysa dun sa mga nakasubscribe na mga kababayan. At kung ikaw ay nanonood pa rin sa akin mga kababayan at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe ka naman. At press mo na rin yung notification bell para hindi mo miss yung mga next upload namin patungkol sa buhay-buhay namin dito sa pinakamaliit na probinsya sa Canada, dito sa Prince Edward Island. At sa dulo ng video na to, sabi ko nga kanina, no, may tip o advice ako sa inyo mga kababayan, no, wag naman loobin ni Lord, kung ano yung dapat o agad yung gawin kapag nangyari sa inyo itong accident na to. O kung may makabangga sa inyo. Kaya stay tuned lang dito sa video na to. At syempre, check na namin ni Baby Loves yung kotse at gusto namin itest to ng malayuan. Kasi nadali rin yung suspension ng kotse. So ito na nga mga kababayan, nakuha na namin yung kotse. Kinuha ko to kaninang umaga, 7:30 nandun na ako. Pogi pa rin siya mga kababayan, pakita ko lang sa inyo yung itsura niya after niyang ma-repair. So makikita niyo tong emblem dito. Iba na ang kulay, sa kabila kulay niyan silver. Check ko mamaya yung paper kung ito ba nga yung door na to is brand new. Wala, naisip ko lang kung pinalitan ba yung buong door na yan. Ito yung gulong, may mga gas yan eh. Yun, tingin ko, ginano nila to, niliha. Ito mga to, dumi lang to. Ayun yung pagkaka-repair niya. Pogi na ulit ngayon. At yung magkano yung inabot? Mahal yung inabot no? Yung nakita ko sa papel, 9.2. Yun naman ay sagot na ng insurance mga kababayan. Kasi hindi naman ako at fault dito sa nangyari na to. Kasi pag at fault ako, tataas yung insurance ko o yung bayad ko sa insurance monthly. Tsaka ako nga pala doon sa may rental car namin, kala ko magbabayad pa ako ng 300 pero pagpunta ko doon tinanong ko, wala na daw akong babayaran. So dapat 300 pa yun Sumobra na siya ng 2,000 yung shoulder sana o sasagutin ng insurance company. Maliban lang dapat pala i-full tank mo yung rental car pag ibabalik sa kanila kasi kinuha namin full tank yun Ano tong mga gasgas? Normal na to sa kanila? Alin? Bago lang yun, nagasgas. Lang may gasgas na ganito. Wala to sa akin nung nakaraan 100% ako B, wala to B. Oh, bago lang yun. May napansin si Baby Loves na gasgas 100% ako, wala to nung tsaka to. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, Labs. Mag-fishing at i-testing na lang natin tong kotse. Ikutan lang tayo dito sa town. Labs, ano masasabi mo na kuha na natin si Malip? Ako, masaya ako kasi parang kapatid ko na to, B. Nasaksiyan na ito yung buhay ko rito sa Canada since dumating ako mga panahon na wala pa kayo, yung mga kalungkutan kasiyahan ko, nasaksiyan na itong kotse na to. Kaya nung na-aksidente tayo tsaka nawala sa atin ito ng isang buwan, nalulungkot din ako. So ngayon masaya ako kasi na-reunite na ulit si Malib sa atin. Sana loobin ng Panginoon Diyos na mangyari sa atin yun ulit. Hindi lang kay Malib sa mga susunod nating sasakyan, diba? So mga papayan, dito na kakabe sa downtown Charlottetown, dito malapit lang sa Delta. At ito rin ito yung mga views namin dito mga papayan. Dito pa itong Harbor Hopper B, nakasakay tayo ng ganyan sa Halifax B kamusta dun maganda rin dito mga papayan kasi i-enjoy mo rin yung views dito. Sabi ko nga sa mga nakaraan ko ng vlog, itong pag-fishing kasi isa sa mga, hindi naman lahat, pero isa to sa mga libangan ng mga Pilipino dito sa pinakamaliit na probinsya sa Canada, dito sa Prince Edward Island. So, kahit wala kaming huli ni Baby Loves, ito, bonus na lang yung napakagandang weather at view dito. Kaya naman, ang ginagawa namin, kapag may free time kami, sinasamantala na talaga namin itong pag-fishing. Kasi kapag lumamig na, tambay na naman sa bahay. Talaga, makaming huli ni Baby Loves. Pero sabi ko nga, bukod sa gusto namin mag-fishing, gusto rin talaga namin itest tong kotse namin. Siyempre, kung may problema to, wag naman. Ibabalik namin, ipupunta namin sa repair shop ulit. Pero sana wala namang problema. Lupit nga dito ni Baby Loves, tinin nyo, hindi pa siya tapos mag-check pero tama naman kasi sabi nga ng repair shop, pag may problema, yung trabaho ng repair shop, ibalik namin sa kanila. Sabi ko sa kanya, hindi, adhesive lang yan. Ginamit siguro sa pagpipintura. Hindi ko alam kung si Baby Loves lang, pero talaga ang galing na itong mausisa. Ganyan ba talaga lahat yung mga babae, mga kababayan? Nasabi nga namin, dapat matesting din namin tong kotse ng malayo ang biyahe kasi nadali yung suspension ng kotse na to. So tamang-tama mga kababayan kasi kinabukasan may biyahe kami ni Baby Loves. Pupunta kami sa family doctor namin. 1 oras kalahati rin yung biyahe doon. Papacheck nga kami para magkaroon na kami ng first baby ni Baby Loves. Yun, long drive nga to. Sana hindi ako tulugan ni Baby Loves. Ready ka na, B? 1 oras kalahati itong biyahe na to. Alam na. Anong alam na? Uy, alam na tulog.
Hindi ka natutulog din, no? Hindi. Hindi ka Lalo natutulog, pag no? mahabang biyahe. Tingnan natin kung di matutulog to. Isang oras ka lahat, mga kababayan. Let's go. Bebe Loves and I been trying for a baby for almost a year now, but no luck yet. We're going to the doctor today just to see if everything is okay. It's our choice, not because anyone told us to. Di ako mahihiya na i-share sa inyo. So ko lang kayo ma-inspire by whatever the outcome will be and to stay faithful to our prayers. So ito mga babayan, pagkatapos ng mga ilang oras na biyahe, dito na kami sa Alberton. Dito yung view, sa may pagkano dyan sa pagkaliwa yung dyan, no? Pero Prince Edward Island, 152 north. Then your destination will be on the left. Dito ito si Beb. so dito na kami sa loob ni Bebe Loves. Maliit lang yung clinic, mga kababayan. Hindi ko alam kung na-timingan lang namin. Wala akong mga pasyente dito mga kababayan. Pero okay lang naman yan. Goods na goods kami dyan. Kasi para makita agad namin yung doktor sa tamang oras, appointment time namin. At eto na nga, binigyan na nga kami ng instruction, test to be done. Sa amin dalawa ni Bebe Loves at sa mga panahon na yun dapat magawa namin yung mga test na yun kasi para mabasa o bumalik sa doktor yung result. So ito na mga kababayan, no? Si Bebe Loves and I. So this is the first step. Meron na kami mga unang hakbang. Karoon kami ng aming first baby. At alam nyo ba, no, dito sa Prince Edward Island, napakahirap maghanap ng family doctor. Pero Dito sa medyo malayong lugar, ito, pwede pa kayo magpa-register kung wala pa kayong family doctor. At tapos nga pala dito kay Malib, yun, napatakbo ko nga ng medyo mabilis siyang kanina. Gano'ng kabilis? Syempre, hindi ko nasasabihin sa inyo. B, anong masasabi mo sa performance ni Malib yung pagpunta natin dito, B? Okay pa rin naman sila. Okay pa naman siya. Di ba natatanggal yung mga pintura dyan, B? Baka mamaya tanggalin yung pintura dyan. Huwag naman. Ito yung pininturahan. Dyan, B. Ayan ako si Mama. Ayo, B, hindi pa nakinis, B, oh. Oo nga, no. Ayan, oh. Hindi mo lang nakinis. Na-miss nila to, oh. Pero, all goods na yan, di ba? Hindi na matitignan niya kapag bababa sasakay ka dito. Ay, ano to? so far so good, satisfied naman kami sa pagkaka-repair ng kotse. At eto nga yung tip o advice ko sa inyo, huwag naman loobin pag nabangga kayo. Picturean nyo yung kotse, driver's license at yung registration ng sasakyan. Huwag nyo na rin kalilimutan kunin yung phone number ng driver na nakabangga sa inyo. At report nyo agad sa auto insurance company nyo para ma-issuean kayo ng rental car habang inaayos yung kotse nyo. Daan muna kami dito kala Papa Bay, hingi kami ng gulay. Dito kami ni Bebe Loves kala Papa Bay kasi. Sabi niya kasi magugulay daw siya mamaya. Nakabili siya ng sitaw, eh. So kailangan niya ng kalabasa ni Papa Bay. Ito, papakita ko sa inyo. So ito yung tanim na kalabasa ni Papa Bay. Maliit na farm ni Papa. Pwede na ito pitasin. So anong gagawin mo dyan, B? Mamaya magkagata tayo. No? Lalagyan natin ng sitaw. Tala namin si Papa Bay. Tsaka sabihin ko sa kanya na nakuha na namin yung kotse. Uy! Papa Bay! Kamusta ikaw? Gusto po tayo. So ito si Bebe Loves, oh. Kapili na po siya, mga kababayan. Kinatok. Ay, ganun yung B. Saan yung nasira niyan dati? Ito, dito. Ayan, ito sa passenger seat. Itong door na to. Hindi ko nga po sure, eh. Titignan ko pa nga po sa papel kung juice ba to tapos pininturahan lang nila ng metallic gray. Ano masasabi mo sa repair pang? Ito yung wasak dyan, di ba? Nakita mo naman yung picture. Parang original. Parang original, ano? Tapos pala pa, eto, nadali rin yung ano dito, yung suspension ng kotse. Bago yan, pinalitan din nila. Kamusta naman yung lakad yun sa doktor? Okay naman pang, bali binigyan kami ng ano, mga schedule at saka dapat daw na gawa kami ng appointment para meron kasing itetest kay Bebe Loves. Dugo sa kanya, may itetest sa kanya. At saka din sa akin, may test din na gagawin. So binigyan niya kami ng mga instruction ng doktor. Tapos babalik na lang din kami ulit sa kanya. Sundin nyo na lang yung mga payo ng doktor yun. Maghintay na lang kayo. Pagkaloob ni Lord, ibibigay talaga yan. Salamat pang. Guro, mga ano na lang, mga malapit na. Ngayong taon, buntis na yan, ano? Ako syempre kasi gusto namin ipakita kay Lord na seryoso kami na magkaroon ng baby. Kaya kami talagang kailangan namin. Syempre hindi pwedeng gusto mo lang. Sasabihin mo Lord, gusto mo lang. Kailangan ipakita namin sa kanya na Lord, talaga namin kaya kami gumugugol ng oras. So yun nga mga babae, no? Yun nga, nakuha na namin yung kotse at pumunta nga kami sa doktor at humingi kami ng advice para magkaroon kami ng baby. Kung namimiss si Papa Bay, ito si Papa Bay, oh. Kaso malakas yan at abangan nyo nga rin mga kababae, no? Habis namin yan, yung palabasan ni Papa Bay. So yun mga kababae, sana na-enjoy nyo itong vlog namin. Sa next vlog nga lang, stay safe and God bless. God first. Yan, namiss yan, no? God first, let's go.